Paano kung ang iniinom mong gamot araw-araw para gumaan ang pakiramdam mo ay unti-unting sumisira sa puso mo? Bilang isang heart surgeon na may dekadang karanasan, madalas ko itong makita. Mga nakatatandang pasyente na lumalapit sa akin dahil sa pagkapagod hingal o pagkahilo, akala nila normal lang sa edad. Pero paano kung hindi edad ang dahilan? Paano kung nasa medicine cabinet mo ang totoong salarin? Hindi ito para takutin ka. Ito ay para sa katotohanan. Ilan sa mga karaniwang iniinom na gamot, ginagamit ng milyon-milyong seniors, araw-araw ay tahimik na sumisira sa iyong puso. Hindi agad nagpapakita ng side effects. Pero paglipas ng panahon, pinahihina nila ang heart muscle mo, pinapabilis ang tibok at pinapataas ang tsansa ng heart failure. Ang video na ito ang magiging gabay mo sa katotohanan. Tatalakayin natin ang 7 gamot na maaaring pinapahirapan ang iyong puso nang hindi mo namamalayan. Kagamatin na may layuning tumulong, pero kapag ininom ng matagal at walang tamang gabay, maaari kang mapahamak. Kung ikaw ay lampas 60 years o may minamahal kang nasa ganitong edad, manatili sa video na ito. Maaari nitong baguhin ang lahat. Magsimula tayo sa gamot bilang 7, karaniwan itong makikita sa mga tahanan. Ang NSAIDs o non-steroidal anti-inflammatory drugs ay mga painkillers gaya ng ibuprofen at naproxen. Para sa mga may arthritis, pananakit ng kasu-kasuan o likod, malamang ay iniinom mo ito. At marami sa mga seniors ang araw-araw na umiinom nito, hindi alam ang posibleng panganib sa puso. Ganito ang epekto, pinapataas ng NSAIDs ang blood pressure at pinapapanatili ang sobrang fluid sa katawan. Yung sobrang fluid ay nagpapahirap sa puso. Sa isang pusong mahina na dahil sa edad, maaari itong humantong sa heart failure o abnormal na tibok. Bukod pa rito, sinisira rin nito ang kidney at blood vessels na lalo pang nagpapahirap sa puso. Nakakabahala dahil mabibili lang ito ng walang reseta. Mukha silang simpleng gamot, pero hindi dahil karaniwan ligtas na. Lalo na kung may high blood pressure ka na o problema sa puso. Kapag pinagsabay ang heart medications at NSAIDs, maaaring magsalpukan ang mga epekto at bumaba ang bisa ng gamot. Baka hindi mo agad maramdaman ang epekto, pero tahimik nitong pinipinsala ang puso mo. Kaya't palagi kong pinaaalalahanan ng aking mga pasyente, mag-ingat sa over-the-counter painkillers. May mga mas ligtas na opsyon para sa pananakit na hindi nakakasama sa puso. Bago ka muling uminom ng ibuprofen, kausapin mo muna ang iyong doktor. Alamin kung hanggang kailan ito ligtas. Tanungin ang mga alternatibo. Ang lunas sa sakit ay hindi dapat isinusugal ang lakas ng iyong puso. Tuloy tayo sa gamot bilang 6. Para ito sa control ng blood sugar, pero maaaring unti-unting pinapahirapan ang iyong puso. Kung may type 2 diabetes ka, malamang ay narinig mo na ang mga gamot na tinatawag na thiazolidinediones. Isa sa mga ito ay pioglitazone. Nakakatulong itong kontrolin ang blood sugar sa pamamagitan ng pagpapasensitibo ng katawan sa insulin. Maganda sa papel, pero may tinatagong panganib. Pinapapanatili ng mga gamot na ito ang sobrang fluid sa katawan. Mapapansin mong namamaga ang paa o binti, pero ang hindi mo napapansin ay ang dagdag na bigat na pinapasa ng puso mo. Para sa seniors, lalo na sa may history ng heart disease, maaaring magdulot ito ng congestive heart failure. Mas nakakatakot pa, maaaring itago ng mga gamot na ito ang maagang sintomas ng heart trouble. Pagod, bahagyang hingal, mga sintomas na madaling ipagwalang bahala o isisi sa pagtanda. Pero kapag napabayaan, maaari itong lumala. May ilang doktor na patuloy pa ring nire-reseta ang mga gamot na ito dahil sa bisa nito sa blood sugar. Pero kung may bahid ka ng heart disease o kung madalas kang manamaga, maaaring mapanganib ito. Isipin mong pinapagal ang puso mong tumakbo sa katawan na puno ng fluid. Para kang pinapatakbong may pasan na buhangin. Darating ang oras na bibigay din ito. Huwag basta itigil ang gamot, pero huwag matakot magtanong. May mas ligtas bang alternatibo? May gamot bang hindi makakaapekto sa puso mo? Mahalaga ang pagkontrol sa blood sugar. Pero hindi dapat kapalit ang kalusugan ng puso. Para sa maraming seniors, ang tulog ay tila naging hamon. At kapag ang gabi ay tila walang hanggan, ang mga gamot gaya ng zolpidem o mga lumang pampakalma gaya ng diazepam ang nagiging solusyon. Nangangako sila ng mahimbing na tulog. Pero kasabay nito, unti-unti rin nilang pinapahina ang iyong puso. Pinapabagal ng mga sleeping pills ang central nervous system.
Ibig sabihin bumabagal ang paghinga, tibok ng puso at blood pressure. Sa unang tingin parang kapaki-pakinabang ito. Pero kapag hindi na kayang tumugon ng katawan sa stress o kakulangan sa oxygen habang natutulog, nagiging delikado ito. Isa sa pinakadelikadong epekto ay ang sleep apnea, isang kondisyon kung saan humihinto ang paghinga ng ilang segundo habang natutulog. Maaaring simulan o palalain ito ng sedatives at magdulot ng matinding pressure sa puso. Para bang hinaharangan mo ang oxygen sa makina, unti-unting bumabagal at nasisira. Bukod pa rito, maaaring makialam ang mga gamot na ito sa ibang heart medications. Kung umiinom ka ng beta blockers o pang-control ng blood pressure, maaaring bumaba ang bisa ng mga ito. Lalong tumataas ang panganib ng pagkalito, pagkahulog o hirap sa paghinga, lalo na kung sabay-sabay ang gamot na iniinom. May isa akong pasyente, 72 taong gulang, dating aktibo. Na-ospital siya dahil sa arrhythmia. Hindi siya naninigarilyo. Maayos ang pagkain. Pero gabi-gabi siyang uminom ng sleeping pill sa loob ng 5 taon. Gusto lang niyang matulog. Pero ang nakuha niya, panganib sa puso. Karapat-dapat kang makatulog ng mahimbing pero hindi sa ganitong kapalit. May mga natural at mas ligtas na paraan para muling ayusin ang iyong tulog. Kumonsulta sa doktor. Huwag tanggapin ang pansamantalang ginhawa kapalit ng pangmatagalang pinsala. Ngayon naman ang gamot bilang 4. Karaniwan itong inirereseta para sa mental health, ngunit maaaring palihim na pinipinsala ang tibok ng iyong puso. Ang mga tricyclic antidepressants gaya ng amitriptyline at nortriptyline ay mga lumang gamot na dati malawakang ginagamit para sa depression, anxiety at minsan sa chronic pain. Marami na itong natulungang pasyente. Pero para sa mga lampas 60, may kaakibat itong seryosong babala. Maaaring guluhin nito ang electrical signals na nagpapatakbo sa tibok ng puso. Pwede itong magdulot ng pabagubagong blood pressure, abnormal na tibok at maging ng heart block, isang kondisyon kung saan nahahadlangan ang normal na signal ng puso. Para itong conductor ng orkestra na nabitawan ang baton, magulo ang tugtugan. Kung mabagal na ang tibok ng puso mo o may arrhythmia ka, na mas lalong nagiging delikado ang gamot na ito. Maaaring makaramdam ka ng hilo, pagod o kabog sa dibdib. Madalas itong binabalewala pero ito ay babala ng katawan at hindi kailangang mataas ang dose. Kahit mababa at matagalang pag-inom, pwedeng makasama. Masaklap, may mas ligtas na alternatibo ngayon, mga antidepressant na hindi ganito ang epekto sa puso. Pero may ilang doktor na nananatili sa luma dahil sa nakasanayan o sobrang pag-iingat. Hindi mo kailangang tanggapin ito. Kung iniinom mo pa ang gamot na ito at nakakaramdam ka ng kakaiba, huwag ipagwalang bahala. Hilingin sa iyong doktor na repasuhin ang gamutan mo. Mahalaga ang mental health pero dapat kasama ang kalusugan ng puso. Susunod ang gamot bilang 3. Maaaring magulat ka, nakatago ito sa gamot sa sipon mo. Ang mga decongestant o yung pseudoephedrine at phenylephrine ay karaniwang sangkap sa mga over-the-counter na gamot para sa sipon at allergy. Nakakatulong sila para may ibsan ang baradong ilong at sinus pressure. Pero kasabay nito, maaari rin nilang palihim na tumaas ang panganib sa puso mo. Paano pinapakitid ng mga gamot na ito ang mga blood vessel, hindi lang sa ilong, kundi sa buong katawan, kabilang ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa puso. Nagiging sanhi ito ng pagtaas ng blood pressure at nagpapabigat ng trabaho ng puso. Para sa mga seniors, lalo na iyong may high blood pressure o may problema na sa puso, delikado ito. Maaari kang makaramdam ng kaba, pagkabalisa o pagkahilo matapos uminom ng gamot. Hindi ito simpleng epekto lang, babala ito ng puso mo. Marami ang nag-aakalang ligtas ang mga gamot na ito dahil nabibili sila ng walang reseta. Pero habang tumatanda, nagbabago ang reaksyon ng katawan. Ang mga gamot na dati okay lang sa edad 40, baati ng masipanganib sa edad 60 pataas. Mas sensitibo ang katawan ng seniors, lalo na pagdating sa sirkulasyon at nervous system. Isipin mong pinipilit mong dumaan sa makitid na tubo na may mataas na pressure. Darating ang oras na bibigay din ito. Ganyan ang epekto ng decongestants sa puso ng isang senior, pinapaliit ang daanan, pinapahirap ang trabaho ng puso at tinutulak ito sa bingit ng panganib. Laging basahin ang label, hanapin ang mga sangkap tulad ng pseudoephedrine o phenylephrine. Kung makita mo ito, huminto at magtanong. May mas ligtas bang alternatibo? Tanungin ang iyong doktor o pharmacist. Huwag hayaang ang simpleng sipon
ay maging dahilan ng sakit sa puso. Ngayon lumipat tayo sa gamot bilang dalawa karaniwang iniinom para sa acid reflux ngunit may tahimik na epekto sa puso. Ang proton pump inhibitors o PPIs gaya ng omeprazole at pantoprazole ay ginagamit upang bawasan ang acid sa tiyan. Maraming seniors ang umaasa sa mga gamot na ito araw-araw para sa heartburn. Sa unang tingin ligtas ito. Pero kung matagalang ginagamit, maaaring makaapekto sa puso mo. Kapag masyadong mababa ang acid sa tiyan, nahihirapan ang katawan na sumipsip ang mahahalagang nutrients gaya ng magnesium. Mahalaga ang magnesium para mapanatili ang regular na tibok ng puso. Kapag mababa ito, maaari kang makaranas ng pagkapagod, panghihina ng kalamnan o irregular na tibok ng puso. Bukod pa rito, nababago rin ng PPIs ang balanse ng bakterya sa tiyan. Kapag nasira ang natural na balanse, pwedeng magdulot ng pamamaga sa katawan at ito ay konektado sa mga sakit sa puso. Marami ang umiinom ng PPI sa loob ng maraming taon, iniisip na wala itong masamang epekto. Pero ang totoo, nilikha ang mga gamot na ito para sa short-term use lamang, ilang linggo lang. Kapag ginagamit ng mas matagal, lalo na sa mga seniors, nagiging mapanganib ito. Kung ikaw ay lampas 60 at matagal ka nang umiinom ng PPI, oras na para kumonsulta sa iyong doktor. Tanungin kung may mas ligtas na alternatibo. Baka pwede ang pagbabago sa pagkain o may gamot na mas bagay sa iyo. Huwag takpan lang ang sintomas, hanapin ang pinagmulan, at protektahan ang puso. Ngayon ang huling gamot, ang pinakakaraniwan, pinaka hindi napapansin, at maaaring pinakamapanganib. Ang calcium channel blockers, lalo na ang mga lumang uri, gaya ng Verapamil at Diltiazem, ay madalas inirereseta para sa high blood pressure, pananakit ng dibdib o irregular na tibok ng puso. Pinaparelax nila ang blood vessels upang bumaba ang pressure at gumanda ang daloy ng dugo. Sa unang tingin epektibo, pero may itinatagong panganib lalo na sa matatandang puso. Maaaring pabagalin ng mga gamot na ito ang tibok ng puso ng sobra. Para sa pusong mahina na o may problema na pwedeng humantong ito sa pagkahilo, pagod o maging sa paghimatay. Madalas ang mga sintomas na ito ay isinasantabi at itinuturing na normal sa pagtanda, ngunit maaari pala itong babala ng puso. Bukod dito, pwede ring magdulot ng pamamanas sa paa, hirap sa paghinga, at makialam sa iba pang iniinom mong gamot. Kapag hindi maayos ang monitoring, maaaring magdulot ito ng komplikasyon. Ang mas nakakabahala, maraming seniors ang binibigyan ng mga gamot na ito pero hindi regular na minomonitor. Ang mga side effect ay naituturing lang na normal sa edad, samantalang ang puso ay unti-unting nahihirapan. Kung iniinom mo ang mga gamot na ito at napapansin mong mabagal ang pulso, nananamaga ang binti o palagi kang pagod, kumonsulta agad. Huwag hintaying lumala. Baka may mas bagong gamot na mas angkop para sa katawan mo. Makapangyarihan ang gamot na ito pero nangangailangan din ng gabay at pagsusuri. Ang mga gamot na ito ay hindi nilikha para saktan ka. Pero kapag walang sapat na kaalaman at pag-iingat ang lunas, ay maaaring maging panganib. Kung ikaw ay lampas 60 ngayon at umiinom ng alinman sa mga gamot na binanggit natin ngayon, hindi ko sinasabi na itigil mo agad. Pero mariin kong hinihikayat kausapin mo ang iyong doktor. Dalhin mo ang listahang ito. Magtanong. Magpasuri. Dahil ang kaligtasan mo ay nakasalalay dito. Masyado ko nang madalas makita ang seniors na na-ospital hindi dahil sa mismong sakit, kundi sa side effects ng gamot. Karapat-dapat kang magkaroon ng lunas na ligtas, may gabay at nagpapalakas, hindi nagpapahina. At kung gusto mong magkaroon ng simpleng paraan para masubaybayan ang lahat, i-download ang Senior Health Tracker app. Makakatulong ito sa iyo na mag-log ng sintomas, subaybayan ang gamot at maagapan ang panganib bago pa ito lumala. Ginawa ito para sa iyo. Makikita ang link sa ibaba. Ibahagi ang video na ito sa mga taong mahal mo. Huwag mong itago ang impormasyong maaaring magligtas ng buhay. Mag-subscribe para sa mas marami pang gabay na akma para sa kalusugan ng seniors. Alagaan ang puso mo. Bawin ang control at manatiling malakas ang loob at tibok ng puso.